God, words sa understanding, lahat na naman ng God, words sa understanding, lahat ng God, and sa Lord, we pray that the believers also sa pastor again, believers sa lesson again, kaya Lord God, maging Lord yung nasa tayo yung mga sa Lord God. Kaya po again, for us, nasa tayo, hindi na maybe console it all the tayo sa Lord, so sa mga so also choose my words. We pray in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Sige, magpahiluna ta. Tanawon niyo sa likod nga portion atong basahon sa dungan. New Hampshire Confession of Faith, Article 18 of the world to come. We believe, ready go. We believe that the end of the world is approaching, that at the last day Christ will descend from heaven and raise the dead from the grave to final retribution, that a solemn separation will then take place, that the wicked will be adjudged to endless punishment, and the righteous to endless joy, and that this judgment will fix forever the final state of men in heaven or hell on principles of righteousness. Okay? We are still in our Article 18. It summarizes our belief sa eschatology. When we say eschatology, it comes from the Greek word eskatos, which means end times, and logos, which is study of. So we're just studying the events sa end times, sa katapusang mga adlaw sumala sa giingon sa Biblia. Now, sa katapusang mga adlaw, ang sakop anak nga bahin kay daghan nga mga butang. Okay? Na atong mga pag-uyog, mga persecutions, there were mentions of wars in Matthew 24, daghan nga events. Pero kato nga mga events dinhi sa yuta. Okay? Pero what about dito sa langit? Kung sa may mahitabo dito. Nay gina-mention dito in 2 Corinthians, which is kaning ato ang lesson karon, the judgment seat of Christ. Unsa man ning judgment seat of Christ, ato anang tanawon, pero sa dili pa mao ni ato ang reference 2 Corinthians 5:10, ako yung mabasa sa for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Okay? Before nato sabton yun, ang 2 Corinthians 5:10, and then kaning judgment seat of Christ to be specific, kinahanglan ato asag sabton ang whole context sa kani nga passage. Okay? If you will read the whole chapter of 2 Corinthians chapter 5, this is Apostle Paul telling the Corinthian church nga mao ni ang mahitabo sa katapusang mga adlaw, ingani ang kailangan ning himuon, mao ni ang inyuhang lauman. If you will read verses 1 to 4, iyahang ginahisgutan dito ang temporary nature sa ato ang unod. Okay? In 2 Corinthians 5, 1 to 4, dito ginahisgutan ni Apostol Pablo ang temporary nature sa ato ang unod. Nanagi limitation. Our body has its own limitation. And then in verses 5 to 8, in verse 1 to 4, nahisgutan dito isa sa mga limitation is death. Okay? It was implied during that verse. And then in verses 5 to 8, dito gihisgutan ni Apostol Pablo nga despite sa kamatuuran sa kamatayon, okay? Bisan pag naay kamatayon, we can have confidence in Christ. Okay? Matuyahang giingon. And because we have confidence in Christ, actually sa unahan ng mga verses dito gisgutan that we are motivated by the love of Christ, we've been changed because of Christ kana. And then because of that, in verse 9, gisgutan dito that our goal, ang ato ang tumong is to please Christ. Okay? Is to please our Savior. And then in verse 10, gisgutan dito ang rason, why do we need to please our Savior? Mao na ni. Unsa may rason, why do we need to please our Savior? It's because there's a judgment seat of Christ. There's judgment nga moabutay.
So pastor, unsa man nimo trabaho ta sa atong kaluwasan kay kailangan man nato i-please ang ato ang Savior, dili. Okay? Ang pag-please nato dinhi dili ni to earn our salvation. Okay? Ang paghimaya nato kang Kristo, and the reason why we need to please Him is sometimes mas masabtan siya sa analogy sa husband and wife. Okay? Si wife muhimo og maayo nga mga butang para mapalipay ang iyahang bana. The same way nga ang bana muhimo og mga maayong butang para mapalipay ang iyahang asawa. It's the same in this manner. Okay? Naa na relationship daan. Okay? The same way nga naay relationship ang husband and wife, and then they will do whatever things kailangan himuon to please each other, to make each other happy, it's the same dinhi. Only this time, ang mo-please is kita. Kita ang naay himuon nga maayo para mapalipay ang bridegroom. In this case, si Kristo. Kay kita man ang bride. So again, dili niingon nga you need to earn something, dili. Ang atuang ginahimo dinhi, it's sa pagkaingon lang ingon nato, I belong to Christ, I love Christ, and by His grace na usab ko, so because of that, muhimo ko mga butang nga makapalipay sa iyaha. Sabtan? Klaro? Okay? So nga na siya. Now, unsa man ang judgment seat? Ang judgment seat, it comes from the Greek word bema. Okay? So, ang judgment seat, sometimes it is also called as the Bema judgment or the Bema judgment. Unsa man ang Bema di ay? Ang Bema or Bema, it is a raised platform kung asa ang rulers muhatag og decisions. Kaning mga rulers, mao ni mga governors, katong mga dagko-dagko nga mga tao, and ginahimo nila ni after sa competition. Okay? After sa sports fest, muraging ana. Ilahang gina-acknowledge ang mga participants, or in this case, ang mga winners. Pero just to be clear, ang analogy din nga gigamit ni Apostle Paul kay dili paghatag og idea nga naay competition within Christianity. Dili, okay? Gigamit niya ning analogy because he wants us to understand nga naay acknowledging nga himuon si Kristo para sa participants. In this case, kita. Participant sa unsa in this walk, in this life, and also in being accountable sa kung unsay mga ginahatag niya sa tuwa. Pero atuwa ng tanawon niya pagyod. And again, just to be clear, ang judgment seat of Christ, basing matingala mo, kanang judgment din ha, usahay masuludayan sa atong una-una unsa, condemnation or hell, dili. It doesn't mean nga na ay judgment kay negative na dayon siya. Ang judgment, sabto na lang nato ni as evaluation. Mao nay mas close nga term ana. So kaning judgment seat or Bema judgment is just evaluation. Okay? Pag-evaluate. So it's not a judgment para ma-determine ang kaluwasan. Naaray, i-evaluate dinhi. So, before nato tanawon unsa man ni mga i-evaluate, kinsa may i-evaluate ani. Okay? Kinsa may naga-appear dinhi sa judgment seat of Christ. Mubalik ta sa 2 Corinthians 5:10. Unsay giingon din ha? For we must all appear before the judgment seat of Christ. Na ay we nga gisgutan din ha. Okay? Ang kanang we kay moatubang daw sa paghukom or pag-evaluate ni Kristo. O kanang we unsay mahitabo that everyone, ang everyone din ha is mautong we, everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Kinsa man ang body of Christ? Ang church. So in this case, ang we din ha kay kinsa? Ang believers, ang church. So buti pa sabot, kinsay mo atubang sa judgment seat of Christ? Ang believers. Kita, mga Kristohanon. Ug tungod kay mga Kristohanon man ang moatubang sa judgment seat of Christ, isay pasabot ana, dili ni mahitungod sa atong kaluwasan. Kay ngano man, luwas naman ta. Klaro? Amen. So again, just to be clear, ang judgment seat of Christ, dili ni to evaluate our salvation. Okay? Luwas na tadaan. Pero kinsa gani mo atubang ani? Ang believers or non-believers? Believers, the Christians, the church. Okay? Now, unsa may mga hukman dinhi? Well, una, tanaw na to unsay dili hukman.
Sama sa kuwang giingon ganina, dili ni mahitungod sa kaluwasan. Kaya nga naman, Romans chapter 8 verse 1, unsa ingon? Sige daw, basig na asang microphone nato. Sige guys, play ko. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Okay, klaro. Unsa giingon dinha? Those who are in Christ Jesus, kay unsa daw? There is now no condemnation. So, buti pa sabot, pag naana ka kang Kristo, di yun mawalay mo ang kaluwasan. No condemnation na gani. Okay? Klaro? Klaro. So, unsay mga ginahukman gani sa judgment seat of Christ, unang-una, dili ini ato ang kaluwasan. Just to be clear, ato ang nagiklaro yun. Now, unsa man gyud gina-evaluate? Unsa man gyud gina-evaluate? Kana na lang nga term ato ang gamiton. Before ko mo padayon, so pastor, kung dili man kaluwasan ang gina-hukman or gina-evaluate nato dinhi, unsa man naa daghan nga mga butang. Unang-una, our works. Kinsay sunod mo basa, palihog ko. 1 Corinthians chapter 3 verses 10 to 15. Taas ni. According to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builder thereof. But let every man take heed how he build thereupon, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Okay. Unsay i-evaluate daw dinhi daw? Ang works. Ang works di kinsa? Works sa mga kinsa? Sa mga believers. Okay? Kaya nganong mga believers man, balik na sa verse 10, according to the grace of God, okay? And then pag-abot sa unahan na gisgutan master builder, and then na pag-gisgutan foundation, okay? And then kani nga foundation unsa daw? Let every man take heed how he build it thereupon. Kinsay makabuild sa kana nga foundation? Of course, ang kabahin ana nga lawas. In this case, mga believers, mga Kristohanon. Unsay i-evaluate gani? Works sa mga Christians. Now, dili lang ni basta-basta nga works, okay? Ang bugat nga emphasis dinhi is actually the quality of your work. Nganong quality man, pastor? Tanawa sa verse 12, unsay gisgutan? Now, if any man build upon this foundation, klaro na ko, kaning if any man build upon this foundation din ha, it's talking about works. Works ang ginaisgutan din ha, kanang if any man build upon this foundation, buti pasabot, kung unsay imong ginatrabaho para kang Kristo, kung unsay imong ginatrabaho para sa kahimayaan sa Dios, unsa daw na klase nga mga trabaho? Tanawa, it may be gold, silver, precious stones, wood, hay, or stubble. So, ang quality sa imuhang work, gina-describe ni Apostol Pablo nga sa atubangan sa Dios, ang quality niya, it may be the same as quality sa gold, the same nga quality sa silver, the same nga quality sa precious stones, sa wood, sa hay, sa stubble. Now, kanang last three din ha, wood, hay, and stubble, pag ibutang ni mo na sa kalayo, unsay mahitabo? Ugdaw, mawala. Samot na ning hay, kakuha mo ng hay, uhot. Kanang paghuman gani og ani sa palay, di ba? Di ba dali na kay na sunugod. Di ba? Mura siya ingana. Pero kanang first three unsay gisgutan, gold, silver, precious stones. Pag isugnod nimo na sa kalayo, unsay mahitabo, the more nga mahimo siyang pure. So ang kalayo dinhi wala ni nagahisgot about impyerno. Ang kalayo nga gisgutan dinhi is just to filter whether ang imuhang works
kay putli atubangan sa Dios or dili. If it's of good quality or sunog lang. Okay? Buti pa sabot, praktikal nga pagkastorya, muraging ani. Halimbawa, kuan, ang imuhang, sabay pinakakuan. Sige daw, let's say, ang imuhang ministry sa sa pag-lead sa small group, unsa man ang quality ana? Gold, silver, precious stone, wood, hay, or stubble. Maayo ba ang imuhang pagpamuhat ana nga ministry? Or let's say ang imuhang panglimpyo or pag-assist. Okay? Or katong gisgutan nato last time, unsa to mga ministry, to mga gifts gani, na ay encouragement, na ay giving, na ay service, na ay leadership. So kani nga mga butang, ginahimo ba nimo ni of good quality? Or imuha lang ba gina lamo-lamo? So you say, ginahimo na ako nga ministry pastor para kang Kristo, para ikalipay sa bridegroom, para ikalipay ni Kristo. Ang pangutana, unsa man ka maayo ang kalidad ana? Maayo nga kalidad the same as gold or susama sa uhot nga kung ibutang nimo sa kalayo ugdaw. Lakto nga pagkastorya, it doesn't matter unsa kadako or kagamay ang imong ginahimo. Ang gamatter dinhi kay unsa ang quality sa imong paghimo ana. Sabdan. Amen. Mura sa gingani if you think nga ang pagpamastor kay mas dako-dako nga ministry kumpara sa unsa ba? Let's say sa paghipo sa mga plato. Pero ingon ani, let's say ako, gamito na akong example ako ng sarili. Ang ako ang pagpamastor, ginalamo-lamo na ako. Pero ang imo ang pagpanghipo sa mga plato, you do it faithfully. Pag abot dito nato, inigatubang nato sa Ginoo, masunog ang ako imuha magpabilin. Kaya nga naman, it's not about sa katong unsay pangtanaw sa tao kumbaga asay mas dako o mas gamay, dili. It's about the quality at tubangan sa Ginoo. Amen. Amen. Okay. Now, maliban sa works, unsa pa gyud? Kani, our motives. 1 Corinthians 4 verse 5, kinsay sunod mo basa? 1 Corinthians chapter 4 verse 5, therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts. And then shall every man have praise of God. Diha ta sa gibold nato nga portion. Unsay emphasis gani din ha? Unsay kayang himuon daw sa Ginoo? He can make manifest the counsels of the hearts. Buti pa sabot ang kung unsay na sa tong kasing-kasing. So, pag maingon ka, pastor, ginahimo na ako ning gift of service, gift of leadership para sa kahimayaan sa Ginoo. Pero di ay to during sa imuhang paghimo ato, imuha ra tong gihimo kay para daygon kas tao. So if anang imuhang motivation sa paghimo nimo sa ministry, sunog gihapon na. Pakyas gihapon na. Okay? Kaya nga naman, God will make manifest the counsels or the motivation of the heart. Let's say ang ani, gusto na kay kamugunit og microphone, kay gusto na ka mag-worship leader gyud. Pero instead nga ministry ang imuhang ginahuna-huna kay para ma-lead ang tao sa worship, di ay to gusto ra ka mag-worship leader kay gusto ka na sa imuhang spotlight or gusto ka nga whatever personal reasons maybe nga naa sa imuha. If ingunana nga case, unsay mahitabo? Sunog. Sunog. Pakyas. Okay? So, unsa kay itong permero gani nga gina-evaluate gani? Number one kay works, and then the second one ang motives. Okay? So, kani, even if kabalutan ng tao, pero ang motivations, take for example kani, unsay tanaw ninyo sa mga vlogger, gagatabang sa mga pobre, pero, kana, ilahang gina-vlog. Do you think God will honor that or dili? Kasi may oo. Wala. Kasi may dili. Okay? Nganong dili man?
Dili ta, si Brother Mix, murag siya may una ni taas ang kamot. Nganong dili man? Microphone daw para legit. Nganong dili man? Pastor, ang vlogger na nagpakita sa ng pagkawa, what they really want is to, validation sa mga tao. But basically, it's not for the purpose of mind. According to Matthew 3, kung wala magagad, hindi daw kita sa wala ang ginagawa. Okay. I would actually agree, leaning ana. As much as malipay ta nga na yung mga tao matabangan, but we all know, somehow, nga ang intention good is to what? To help people. It's just that, ang acts of helping people kay unsa, dali makaklik og views. Di ba? Kaya nga naman, emotional man ta. Dali raman ta matandog, makaingon ito, hala kabuutan ni kuan, hala kamaayo ni kuan, hala unta ako pud, mo ana, di ba? Dali ra gid siya makaklik og views. As much as malipay ta nga kana ginahimo, naay gi-mention dito sa Matthew chapter 6 verse 1, muuna ko, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. So, if ang original ni mong intention is to be seen by people, sunog. Sunog na siya. Dili na siya counted kay nga naman. If basahon nimo dito sa unahan, actually na din sa verse 5, giingon na po ni Kristo, truly I say to you, they have received their reward. Nadawat na nila ang reward. Unsa to nga reward? Ang palakpak sa mga kamot, ang views, ang kwarta. Pero ang reward nga gikan sa Dios, wala. Sunog. Klaro. Okay? Now, since our motives will be evaluated, but ipasabot, mas i-honor pa sa Ginoo ang unsa katong hidden acts of faithfulness. Okay? If you're doing it, walay lain na kabalo, nagsige kag panilhig, nagsige kag panrapo, wa gilain kabalo, gikapoy na ka, pero ginahimo ra gyapon nimo, God will honor that. God will honor your hidden acts of faithfulness. Amen. Amen. Now, ikatulo nga evaluate ang atong stewardship. Are you accountable? Maayo ba ka nga piniyalan? You can refer to these passages. You can read it sa inyong mga personal time later. Maayo ba ka nga piniyalan? The same thing sa katong sermon nato last Sunday. Are you faithful? Are you accountable sa mga ginapiyal sa Dios sa imuha? Or ginapasagdan lang nimo? Take for example, are you accountable or are you faithful sa calling nimo as a father, as a husband, as a wife, as a mother? Diba? Are you accountable sa Dios? Are you faithful ba sa imuhang calling as a daughter, as a son? Let's say din sa church, as a leader, as a member. Masigana. If not, pag-atubang nato sa Ginoo, sunog gihapon na. Okay? Now, unsa may mga gipang interest sa Ginoo sa tuwa based sa tuwa na isgutan last time? Ito ang time, ang gifts, even the opportunities, the resources, ang influence, ang responsibilities sa ministry, kana. So, pag-abot din sa stewardship, ang pangutana na is not, same sa katong question last time, it's not pila ka buok talents ang naaka. Okay? Unsa nay pangutana dinhi? Unsa may gihimo nimo sa talents nga gihatag sa Ginoo? Okay? So it's not about how many do you have, it's about unsa na, what did you do sa butang nga gi-entrust sa Ginoo sa imuha. Okay? So kato unsa kay giingon tanawa gud, unsa giingon unsa giingon sa master dito sa Matthew 25 tong ni atubang na ang faithful servant siya. Unsa iyang ingon gani? Well done, my good and faithful servant. Good and faithful. Wala niya giingon unsa, well done, my successful servant. Dili successful ang gigamit niya nga pulong. Faithful. Okay? So, sa standard DI, sa stewardship,
dili success ang basihan nga ginagamit gyud ka sa Ginoo or diha gyud ka gibutang sa Ginoo. Ang standard unsa? Faithfulness. Subuti pa sabot, let's say kanang mga dagko nga simbahan, dili na siya automatically nga kay daghan og tawo blessing yun na sa Ginoo. Not necessarily. Dili lang sa ilaha, even sa ato nga ingani kadagkoon nga mga simbahan. Even sa mga gagmay. Ang question is unsa na? Ang leaders ba faithful? Ang members ba faithful? Sa una, during Bible school, I was always thinking, kanus ako makaingon, mo ni question nga gabalik-balik sa kuha, kanus ako makaingon nga successful ang ministry nga gipial sa Ginoo sa kuha, o kanus apod ko moingon nga tama na ni, undang nako. Ang pirmi namong ginatubag, nag-stress-story may mga classmate namo, basta naay maluwas, basta naay mukuan, naay mutuo, kana successful. Pero what if wala? Dili na ba successful? Kaya wala. Well, let's use Noah. Siya ang pagpanday sa arka, 100 years he was preaching. 100 years he was being mocked. Walay nito oh. Sa standard nato karon, ang iyahang ministry dili gid to successful. Kaya nga naman, liman kag 1 century, isa ka gatos ka tuig nga sige gwinali, 8 lang in taon sila katao ang naa sa arka. Successful dili? Successful dili? Honestly speaking, sa karon nga standard, successful dili? Dili, oy. Kaya nga naman, 8 raman kabuok. Pero, dili numbers ang basihan nga makaingon ka nga successful ka sa imong calling. It's not numbers. A calling, your calling can only be called successful when you are faithful to it. Sama ani sa stewardship. Faithfulness is the standard of success sa atuang calling. Not numbers, right? Not quantity, no? Faithfulness. So, umangutana mo, Pastor, paunsa ko makabalo nga dinhigid ko, maugid ni ang calling nga gibutang sa Ginoo sa kuha, and then, mao ni kaning dapat ko mo padayon. Isa lang, if you are faithful to it, mao na siya timailhan nga kanagikan sa Ginoo. Regardless of the persecutions, trials, temptations, naga-endure ka, nagapadayon ka, kana, successful ka ana nga calling if you are faithful to it. Amen. Amen. Now, kana ha? So if dili gani ka faithful ani, same lang. Sunog. Unsa ganitong tulo ka butang nga evaluate? Works, motives, and stewardship. Okay? Now again, kani siya sa mga Kristohanon, wala nila gahisgot sa tuang kaluwasan, ang i-judge dinhi, ang evaluate dinhi kay katong tulo. Works, motives, and stewardship. Okay? Ang pangutana, nganong na may reward system nga naga-exist? Well, simple as this. It's God acknowledging stewardship. It's God acknowledging faithfulness. Kisay, sige, Brother Migs, tana po ko, ikaw may dol-dol ko din eh. Whenever na himuon si Atiche ni nga malipay gud ka, unsay ginahimo nimo in response sa kalipay nga napafeel niya sa imuha? Isa, basig na yung mabulabog nga relasyon din karon. Namuna ko siya, appreciate na mo. Okay? Murag, nasa gihimo nga nalipay ka, so in response to that, unsay ginahimo nimo? Yeah, it is. Kana, ihag, ikis. Nagihimo, tinod, tote, tinod. Automatic response mo ba? Response. Exactly. So, what I'm trying to say is unsa, the moment nga nahihimo niya makapalipay, nagi-response. Sa ato nga case, natay ginahimo kang Kristo,
to please Him according sa 2 Corinthians, and then unsay response niya? Reward. Okay? Kung sa case ni Brother Migs, kung na Ticheni, kaya malipay si Brother Migs, ihada yung ikis, ihag si Ticheni, sa situation nato, believers and Christ, unsay mahitabo. Pag malipay, mahimaya ang Dios na ay reward. Okay? Mura siya gingana. Again, dili ni siya to determine your salvation. This is God's response to our faithfulness. Okay? And also, this is a public validation of God's work in a believer's life. Kaya again, judgment seat of Christ, atubang manitanan. Public ni, dili ni one-on-one. Atubang yun ni sa tanan. Okay? Now, unsa pa ba? Sa 2 Corinthians, itong gibasa nato ganina, 1 Corinthians, sorry. Sa verse 15, nag-mention dito nga possibility of loss. Tanawa, good? Kinsa na isunod mo basa? Sige na, paliho ko basa verse 15. Verse 15, 1 Corinthians chapter 3, verse 15. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Okay. Now, just to be clear, kanang any man's work na gisgutan din ha, kay kinsa na? Kristohanon. Okay? Kanang burn nga gisgutan, dili na impyerno. Kato nang pag-determine whether good ang quality sa imuhang works, motives, and stewardship or dili. Okay? Dili na impyerno nang shall be burned din ha. Okay? That's just to determine the quality of katong mga tulo ka butang na i-evaluate. Now, ang Kristohanon, based din ni 1 Corinthians 3:15, sa imong tibuok na kinabuhi isip Kristohanon, grabe mo ang paghagop, pero pag abot dinhi, your work shall be burned. Unsay mahitabo, you will suffer loss. Tanawa unsay sumpay, luwas ka, but he himself shall be saved. Pero unsay imong kaluwasan, nimaho kang aso. Kaya nga naman, ang tanan nimong binuhat, wa man nakapahimaya sa Ginoo. So unsa, you will suffer loss. Luwas ka. Bahok lang kag aso. Kaya nga naman, dugay na kang Kristohanon, nagsigi kag paningkamot, nagsigi kag lihok, daghan kag ministry, unsay problema? Dili ka faithful sa imong stewardship, pangit or mali ang imuhang motivation, and then pangit pa gyud ang quality sa imuhang work. So instead nga gold, instead nga silver, instead nga precious stones, unsa? Kahoy, uhot, abog, nga pagbutang sa kalayo to determine the quality, ugdaw. So possible nga ikaw Kristohanon, busy ka sa imong tibuok nga kinabuhi, pero pag abot dito atubang sa Ginoo, bahok kag aso. Kaya nga naman, kato, pangit ang quality, mali nga motivation, ug dili ka faithful. Klaro? Again ha, dili ni about impyerno, dili ni about pagkawala sa kaluwasan, unsa ni? Pagkawala sa imuhang reward. Pagkawala sa imuhang reward. Okay? Basing malibog mo ha, Kristohanon ni. Okay? Kristohanon ni. Okay? Tanawon ninyo ang context sa 1 Corinthians 3. Kristohanon ni. So kato, ang salvation nagpabilin sama sa Ginoo din ha, he himself shall be saved. Dili mawala ang kaluwasan, klaro na. Tanawa gud sa kamaayo ang Ginoo. Pangit na gani mo ang quality sa trabaho, mali pag mo ang motives, dili pag ka faithful, pero unsay nahitabo? Wala nawala ang imong kaluwasan. Wala giwala. Ingana siya kamaayo. Pero kana lang bahog yung aso. Ha? Mahog yung aso, tubangan ni Kristo anak. Now, kanang paghuman sa reward, actually dito po sa langit, naay mahitabo nga, naay gisgutan dito sa Revelation chapter 4 nga elders. Okay? Tanaw nato ni. Sige daw, kinsa sunod basa. Basig malibog mo, ay mong kabalaka, isumpay ra nato niyo niya. Basaha daw. Revelation chapter 4 verses 10 to 11. Kisa na? Sige. Chapter 4, verse 10 to 11. The 4 and the 20 elders fall down before him that sat on the throne, and worship
him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Amen. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are, and were created. Now, naay elders nga gisgutan din ha. Pila ka buok? Pila ka elders? 24. Okay? Naay 24 ka elders din ha. Unsa ilang gihimo? Fall down before him that sat on the throne. Okay, nagyukbo and worship him. And then unsa? And cast their crowns before the throne. Now, kinsa maning 24 elders? Now, ang Revelation, it's full of course, naay mga literal and then naapoy mga symbolism din ha. And I would say, Revelation chapter 4 is also one of the symbolisms na makita nato. Ang 24, majority sa theologians would agree nga ang gina-represent ani or ang kasagaran sa Jewish customs manggod, kasagaran nakalink aning 24 kinsa man, kinsa na idea? Kinsa na idea? Ang 12 tribes of Israel and then 12 disciples or apostles. Pero kaning elders dinhi, dili ni actually sila jud literally, I would say. Kaya nga naman, again, it's one of the symbolisms nga naa dinhi. It's just a representation sa unsa. Sa mga representatives sa Old Covenant, maotong 12 tribes, and then ang 12 apostles nga representatives sa New Covenant. Kinsa may kasagaran nga gina-represent nila? Ang 12 tribes gina-represent nila kinsa? The people of God in the Old Testament. Ang 12 disciples kinsa gina-represent? The people of God in the New Testament. Laktod nga pagkastorya, ang 24 dinha is just a symbolism of unsa? The fullness or the full count of saved people from the Old Testament to the New Testament. Okay, again, 24 often seen as 12 tribes of Israel, buti pasabot katong Old Covenant people of God, and then 12 apostles kay New Covenant people of God. So buti pasabot, this is just, ang 24 dinhi is the fullness of God's redeemed people. Laktod nga pagkastorya, ang church or katong naa kang Kristo. Going back sa Old Testament ug even sa atua karon. Pastor, ngano nakaingon man ka nga church ni ang gisgutan dinhi? Well, if you will read Revelation chapter 4, ang gisgutan dinhi ang elders kay they were clothed in white garments. Buti pasabot ana purity, righteousness. Okay, butangin niyo na. They are clothed in white garments. And then kaning 24 elders kay unsa daw? They were wearing crowns. Naa sila'y crowns. Ang kaning crowns from the Greek word Stephanos, which means reward or reward crowns, okay? And then if you will read sa sunod nga mga bahin, especially in Revelation 5, although dinhi makita man nato, ilahang gi-worship ang kaning si Kristo, kaning ilahang gi-worship ang kinsa daw? To him that live forever and ever. Kinsa man ang mga qualities? Putli, naatapad ni Kristo, nagasimba kaniya, ug nakadawat og crowns or rewards. Kinsa man nga mga tao? Kinsa man ni? Ang mga apostles lang ba? Ang 12 tribes lang ba? Or tanan nga anak kang Kristo? Believers. So again, ang 24 elders din ha is just to represent all people nga anak kang Kristo. Okay? Now, unsay gihimo sa 24 elders? Naay specific nga action ilang gihimo din ha. They worship him and then unsa? They cast their crowns. Again, ang crowns din ha is Stephanos, which means a reward crown. Buti pasabot kaning crown nga ilahang gicast kay mga crowns nga gi-reward sa ilaha. Now, dinhi na ta, unsa man di ay ning mga rewarded nga mga crowns. Naay crowns gihisgutan actually sa New Testament. All throughout the New Testament, naay crowns gihisgutan.
The first one, James 1 verse 12. Palihog ko pakibasa. James 1:12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Now, dinhi sa crowns, tanawon po nato, asa kaha dinhi nga crowns, ang posible na amo. Kay kaning crowns, di ba remember ninyo ganina, i-evaluate ang atuang, unsa ganing evaluate sa tuwa? Works, motives, and stewardship. Now, kani, pag pangit ang quality, pag dili ka faithful o mali imong motivation, unsay mahitabo? Sunog ug doubt. Pero ug pasado gani nindot ang quality, faithful ka, tarong imuhang motives, unsay mahitabo? Naay reward. Because again, bema judgment, it's rewarding, okay, or awarding. So, first crown or first reward nga gi-mention din is the crown of life. Actually, naapon na sa Revelation 2:10. Ako na basa, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried. Kalangki, you may be tried, and you shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give you thee a crown of life. Kinsa may makadawat aning crown of life? Dili tanang believers makadawat sa crown of life. Dili tanan. According sa Revelation 2:10 ug James 1:12, kinsa lang man? Kinsa lang man? Kinsa lang man? Those who, according sa James 1:12 o sa Revelation 2:10, ang makadawat lang sa crown of life are those nga unsa mag-persevere under sa trial, will remain faithful even unto death, and then unsa dili madali-dali ug tintal. Okay? Subot ipasabot, regardless sa imong persecution, sa problema sa kinabuhi, sa threat nga imong nadawat as Kristohanon, lato nga pagkastorya mao nitong mga martir o mga hapit na martir. Okay? Nga katong gihadlok na sila ang pagtuo, pero wa gyud sila nibigay. Dagko na mga pagsulay nga pwede noonta mo biya sila ang pagkakristohanon, wa sila nibiya. Kana nga mga tao, those who persevered, those who endured, naa sila'y crown of life. Kinsa sa inyo hadinhi ang tanaw ninyo makadawat mo og crown of life? Wala. Oy. Hayahay rin kayo, no? Kay wala dahil mo giuyog dahil. Ay, kayo. Kana, nindot na. Sige, again ha. Ang makadawat aning crown of life are the believers who endure suffering, persecution, and testing. Most especially good ang mga martyrs. Si Stephen, even the apostles, I would say, na sila crown of life. Na sila ani. Now, ikaduha. Unsa pa nga crown kani? 1 Corinthians 9:25. Palihog ko pakibasa. First Corinthians 9:5, and any man that striveth for the mastery is prepared in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we are incorruptible. Okay. Now, klaruhon nato na. Kanang every man that striveth for the mastery nga gisgutan ninha, actually, ang ginaisgutan ni Apostol Pablo ana, athlete. Okay? Ang athlete daw, ilaha yung ginamaster ang ilahang craft, na sila'y self-discipline, maningkamot yun sila. Pero, unsay ingon ni Apostol Pablo, they do it to obtain a corruptible crown. Pero, ang Kristohanon, nga masusama sa athlete, nga unsa ang athlete, na ay obedience, strict nga obedience sa iyang routine, na ay self-discipline. If ingon ana kasi mo ang Christian life, na kay madawat nga unsa incorruptible crown. Okay? So kinsa man ni?
Kinsa man nga mga Kristohanon ang makadawat ani, katong nayon sa na ay self-control o disciplined obedience. Naay tentasyon, padayon ka, atubang ka sa Ginoo. Naay pag-uyog sa kaaway, atubang ka sa Ginoo. Dili ka mo bigay. Tuman gihapon ka, obey. Kana ang key din ha. Ang keywords kay self-control or self-discipline and then obedience. Latag yung pagkastorya, if ikaw Kristohanon, dali ra kay ka matintal hangtod karon. Ayon na lang yung pagdahom nga na kay imperishable crown or incorruptible crown. Para ni sa mga Kristohanon nga regardless sa tentasyon nituman ug nituman gihapon sa Ginoo. Mangutan ako, kinsa kahay tan-aw ninyo mudawat og incorruptible crown pohon. Amen. Amen. Amen gyud. Amen gyud. Ay mo kabalaka tan niya pastor, grabe na akong nibigay gyud ko sa tentasyon sa una. Buhi pa ka. Napay chance ani. Napay chance. Okay? Napay chance. Now, ikatulo, crown of righteousness. 2 Timothy chapter 4 verse 8. Paliho ko pakibasa. Kisay sunod. Sige. 4:8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day of that day. And not only me, not to me only, but unto all them that love his appearing. Okay. Ang crown of righteousness ginahatag na kang kinsa. Tanawa diha sa last part, sa last nga phrase. Unsa gani kinsa daw? All that love his appearing. Laktod nga pagkastorya, katuning mga Kristohanon nga naninguha sa iyahang pagbalik ug padayon nga nagahinumdum sa iyahang pagbalik. So unsa may mga timailhan nga ikaw naninguha gyud sa pagbalik ni Kristo? Padayon ang imuhang serbisyo. Padayon ka sa imuhang accountability, padayon ka nga naging faithful. Naay consistency. Pero laktod nga pagkastorya, ang mudawat aning crown of righteousness kay kinsa? Those who desire for his second coming. Na maninguha ka nga mobalik na si Kristo. Those who love and long for the appearing of Christ. Now, dili lang niingon nga doctrinal correction ha, kundi dili kaning love and affection nga mobalik gyud si Kristo. The same nga manifestation would appear sa imuha, the same sa katong early church. Nga unsay nahitabo sa ila ha, tungod kay naninguha gyud sila, nituo sila nga mobalik na si Kristo, unsay sila ang gihimo, nagtinabangay sila, kanunay silang nagatapo, kanunay sila na ginahimo, kanunay silang nagapaminaw, nagatudlo, kana. Okay? So mangutan ako, kinsa man sa inyo nga dinhi ang naninguha nga mobalik na si Kristo. Amen. Kung naamuhan na nga paninguha, makita sa inyo ang kinabuhi, pag-abot sa higayon, i-expect ninyo na amoy crown of righteousness. So kung wala pa mo naninguha sa pagbalik ni Kristo, kaya nabalaka mo sa inyo ang negosyo, nabalaka mo sa inyo ang promotion, nabalaka mo sa inyo ang pag-eskwela, kaning crown of righteousness, sobra pa niya na. Amen. Amen. Hapit na kita. Nana sila. Ikaw pat, 1 Peter 5:4. Paliho ko pakibasa. 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. Now, kani nga portion sa 1 Peter was directed sa mga leaders nga gisulatan ni Pedro. Ang crown of glory will be given to pastors, elders, or leaders. Dili tanan nga pastors, elders, or leaders, okay? But this crown of glory will be given to faithful shepherds and elders who serve God's people well. So, pastor, kamo lang makadawat ana, dili. If small group leader ka, because you are a leader, pwede ka makadawat aning crown of glory. If you are a leader sa inyong family, ikaw ang teacher, ikaw ang pastor sa inyong family, you are doing it faithfully, pwede ka makadawat sa crown of glory.
Kami nga pastors, kami nga leaders, if tarong lang yun niya mo ang ginahimo, puhon. Grasya sa Ginoo. Posible may makadawat ani. If we are just faithful in what we are doing. Again, dili lang ni sa ano ha? Dili lang ni sa pastors, but to everyone who leads. Okay? Deacons, elders, fathers, small group leaders, kana. So long as na leadership, pwede na mo ma-qualify ani sa crown of glory. Amen. Amen mga amahan. Amen mga small group leaders. Amen. Sige. Kisa may mga dili makadawat ani nga pastors. Katong nagapamastor para makakwarta. Katong nagapamastor para musikat. Katong nagapamastor out of personal gain. Wala. Hindi sila kadawat ani. Okay? Ikalima, last. Sa man eh? Kisay sunod, palihaw ko pagkibasa. For 1 Thessalonians 2 verse 19, for what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus at His coming? Is it not you? Kuya, ano yung pangutanan ni Apostol Pablo? Sa may crown of rejoicing na mo pagbalik ni Kristo, dili ba ka mo? Buti pasabot ani unsa? It's equivalent sa unsa? Katong mga kalag nga nakabig. Okay? So ang crown of rejoicing will be given para kang kinsa? For the soul winners. For the disciple makers. Na kay nakabig nga kalag, although dili mo gyud ikaw muluwas, pero I know kasabot mo sa akong ginapasabot, na kay nakabig nga kalag, sangyaw ka, naluwas, nituo, na kay crown of rejoicing. If Kristohanon ka, huwag gyud kay paninguha sa pagsangyaw sa mayong balita, ayaw gyud pag-expect nga na kay crown of rejoicing. Dili. Pero every Christian should have that desire to preach the gospel. Amen. Amen. Kinsa may confident din himo ingon nga pag-abot sa pagbalik ni Kristo, pastor, naagid ko crown of rejoicing. Ay mo kaulaw, dili ni panghambog. Uy, wala. Ay mo kaulaw. Kani, this crown will be given to those na naga-evangelize, naga-disciple. So this is an encouragement sa tuwa to continue preaching the gospel. Amen. Amen. Now, mubalik ko sa Revelation 4. Naisgutan na nato ni. Balik ko na to ang 5. O sige, itong 5 gani. Crown of life. Asa ni ihata ganing crown of life? Sa mga naga-endure sa trials. Okay? Persecutions. Now, ikaduha, unsa nga crown? Imperishable crown. Ihatag ni kang kinsa. Christians nga naay discipline and self-control or obedience. Ikatulo, crown of righteousness. Kang kinsa ni ihatag? Uy. Kang kinsa gani? Sa mga nagahulat o kato, them who love His appearing. Okay? Or His second coming. Then ikaupat, crown of glory. Kang kinsa gani ni? Faithful leaders. Okay? Faithful leaders. Then ikalima, crown of rejoicing. Kang kinsa? Nag-share sa gospel. Now, let's say, ni-endure ka sa trial, ni-endure ka sa persecution, naki crown of life, isa na. Let's say, ambot lang, upila ka crown, bagay isabitan eh. Ino na to, isa-isa ko na to eh. Let's say, 5 ka sitwasyon si mohang kinabuhi, giuyog ka sa Dios. And then wala gyud ka nibigay. Natog, nakay 5 ka crown of life. Ambot lang, umaugi may mahitabo. Pero example lang niya. Basig, ingon ninyo, pastor, basig maingon mo sunod nga, si Pastor Paul nag-ingon, nga nako'y 20 ka crown dito. Dili, example lang Nakay 5 na daan ka crown of life. Pag-abot dito,
naging kuan ka mga Kristohanon kaning obedient na discipline. Nanapod ka imperishable crown. Yan natong 5 na pod ka buok. Nya na kay crown of righteousness kay kuan unsa ba ni? Isa ra man ni kay isa ra man balik sa Kristo. Ni kadaghan na kay isa. Pila na? 11 na. Karon crown of glory. Daghan man ka nga leader, small group leader pa ka sa mga pamilya, yan master pagid ka, napagka-ministry, natong 4. O di 15 na. Yan pag-abot na sa 5, nakay 5 kakalag nga nakabig, may na lang na 5, 20. Pag-abot sa unahan, unsay mahitabo? Balik na sa Revelation 4, katong gihimo sa elders. Unsay ilang gihimo? They worship Him and they cast their crowns before the throne. Ang reward nga atong madawat, ato ra pong ihalad kang Kristo. Ni Marto. Ato ra pong ihalad kang Kristo. Now, dinhi ko nahadlok. Mubalik ko ganina, naigisgutan nga unsa, the possibility of loss. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Pwede ka nga luwas, pero tungod kay pangit ang tanang quality sa imong ginahimo, wa kay reward, sunog tanan, kung sa'y mahitabo, luwas ka, bahok lang kag aso. Tapos, pag abot din ni Revelation 4, linya na tanang Kristohanon. Siya na ay 20 ka crown, na ay 50 ka crown, na ay 5 ka crown, na ay 10 ka crown, niya ikaw wala kay crown, baho lang kag aso. Tanang Kristohanon naghalad na, niya ikaw nagunsa ka dito, nag-ana-ana lang ka. Gaya Muhammad, oy. Dugay pa Lord. Lipay ta kay unsa man, dili man mawala ang kaluwasan. Pero dinhi ta maulaw nga ang tanan na ay gihalad na ikaw naghangaw-hangaw ra sa likod. So this is a challenge for every Christian nga unsa. Unsa gay itong tulo kay evaluate ang works ang quality sa works nimo, ang works, okay? Ang motives and then ang stewardship. So this is now a challenge for us nga unsa. The works, the ministry, the calling that we do, we should be unsa. We should do it nga maayo nga quality. And then, our motivations should be proper, godly, God-glorifying, dili self-serving. And then, ang ato ang stewardship, we should be accountable and faithful ana. If not, sunog tanan, gimahok kang aso, maghulat ka, kanusa mahuman ang program. Basig kami tanan dito, grabe na namong luhod-luhod, halad na mo kung Kristo. Ngayon ikaw, nag-ana-ana, kita gaya, uy. Pero again, Revelation was written to encourage us. So this is to encourage us Christians. Nga unsa, be faithful. Do a good work. Do a good quality of work. As a leader, as a member, as a father, as a son, as a wife. Unsa man imo ang ginahimo karon, do it properly, do it God-glorifyingly, do it faithfully, endure persecution, endure trial, continue soul winning, continue being obedient, kay pag-abot sa panahon na ay reward ihatag sa tua, ug kani nga reward mahalad nato kang Kristo. Amen ba? Amen. Di lang ko tapos. Questions? Pangutana, clarification, violent reaction. Sige daw. Lapas na gamay. Yes. Kuis, palihog ko na yung pangutana. Pastor, mangutana ako, sa langit, during that time na ikas na ang mga crowds na akong gawat, may grace. Kung ito na ay wala, wak may discrimination dito sa langit. Bukod na, ako ba na siya, nasa may friend,
Although, ang pag-cast sa promises, Mm. we don't deserve it. Yes. Only by God's grace na o ang akong ano lang is, so yung feelings nila sa katong Nagtalo-talo lang dito. Kasi yung bugiro ba nung, sakit na sa liog. Ano na ba? Yung ba, kay never naman ko siya, no? So, sa ikuan. Now, kung sa tuwang kahimtang karon, posible yun nga basing mga, ikaw, 50 ka bukron, sakit na kay mong liog, pabaol na ka din, tas ng isa, lagi kaluya ni, posible. Pero, mao niya nakamaayo. Dito sa langit, naan tayo unsa? Perfect body. Wala na'y power ang sin. Wala na'y influence ang sin. So regardless, daghag crown ng isa, walay crown ng isa, wala na'y hint of pride, wala na'y mo creep in dito nga jealousy, wala na'y mo creep in nga discrimination, wala na'y any chance of sinning. Pero asa ta maglahi? Kung makadumdum mo, na giwali si Pastor Jonah before, dito sa langit, lahi-lahi ang level of joy. Kaya nga naman, lipay kay siya, kay daghan siyang nahalad. Ikaw, lipay kaya kay naluwas ka. Problema, murag magmugot lang yun ka. Kaya murag isara man mo ang nahalad, o kaya wala, limaho o yung kag-aso. Kana. Walay discrimination, walay sala, lahi-lahi ang level of joy. Good question. Napa? Sige daw. Wala na? Napa? Mo cater patag isa. Napa? Isa na lang yun. Last chance. Kaya next week, lahi na po na itong lesson. Dili na ito sa end times. Wala na yun? Kaya pa ni? Wala na? Dara. Nay. May pagwala na ko ng tanga da. Base po sa Matthew chapter 10. Matthew chapter 10, gikan sa verse 40 and to 42. Si Jesus na siya mahitungod sa pag-receive o mga rewards. Makita natin din ang possibility sa Paul na pwede di ay katulingon ganihan na rewards sa mga pastors, mga faithful na mga pastors. Pwede po di ay malawat isa dili pastor o isa dili mga small group leader. Ingon na din gikan sa verse 40. Matthew 10, 40, 41, and 42. He that receiveth you, receiveth me. And when he that receiveth me, receiveth him that sent me. 41. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. 42. And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Na lang ako nagpasa sa inyo kung ano problema na may problema. Sige.
There's also another possible reward din here. Although I would say, this will be counted as well. Kung sige, isgutan din ha, those who receive a kinsa, prophet or a righteous man. Paano ba ni? If dili pa lang yun ko niluwas sa Ginoo, if wala pa lang yun niabot ng grasya, pwede ra kayo na ako niabusuhon nga bersikulo. Mga membro, atimanon ko ninyo yung taman ha, kay kung atimanon ko ninyo, na mo'y reward. Nakita niyo? It could be used by ministers to abuse members. Pero, those nga makahimo ani faithfully, proper nga motives, proper intentions, I would say, if kung mao'y giingon sa Bible na reward, there will be a reward. Pero again be careful. Basig, kay naigisgutan din nga na-reward sa mudawat sa prophet, tanang pastor, tanang nakanikpay, tanang nakapulo, nga muagis ninyo ang barangay, dawaton ninyo. Uroy og kulto na, abot lang. Pero kana lang, if you think that person is a faithful minister, you want to serve that person, do it. If God will reward you for it, maayo. If dili, maybe there's something wrong sa imuhang pag-minister, ana. Again, bubalik ta dito sa tulo. Good quality of work, proper motivation, and then faithful stewardship. Klaro? Amen? Sige, din ako matapos, kay lapas na gyud ta, nabay nakatunan ng tanan? Amen. I hope nga namoy nakutlo, no? And I hope nga mahimo ni encouragement sa ato ang lakaw, isip nga Kristohanon, nga samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Kristo, padayon ta muhimo sa mga butang nga makapahimaya kaniya. Amen ba? Ginahangyon akong tanan sa pagpanindog, ato ning sirado sa mga pag-ampo. Father God, we thank you, Lord, for this time imong ganahatag kanamo Ginoo sa lesson. I pray nga we will do things, Lord, para sa imong kamayan ug kadungganan. Not simply because we are after the reward, but because you have saved us, because you have loved us, and now we have the capability to love you. O kani nga gugma Ginoo, I pray nga mahimo namong ma-manifest, mahimo, ma-show through our actions, through our deeds, our intentions. Bisag unsa kagamay nga ministry atubangan sa tao, bisag unsa o Dios ka walay pulos atubangan sa tao, I pray nga mahimo namo kini faithfully. Mahimo namo kini nga ang imong pangalan ana sa mong kasing-kasing una-una. May we endure trials. May we become self-disciplined. May we obey you. May we be consistent. May we be faithful. May we have the desire to preach the gospel. I pray, Ginoo, nga mahimo namo kining tanan, and may we be able to lead faithfully usab Ginoo. And I pray nga kini nga lesson mahimong adunay kahimuan kanamo, encouragement o Dios, pagtulunan o ikaw magasilyo niini. And I pray o Dios nga kining tanan makahatod og kadungganan kahimayan kanimo. O kini akong ginapiyal, ginaampo nga lamang sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Sige, maglingkod ang tanan o di madugay, magsugod ta sa tuwa nga ikaduhang nga bahin.